Makibalita nga ho tayo sa takbo ng kalakalan sa pandidigang pamilihan, lalo na po ang presyo po ng mga produktong petrolyo na sa ating linya po Direktor ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy si Attorney Rino Abad. Attorney Rino, kamusta ka na? Magandang umaga po sa inyo, sir. Si Orly Trinidad po ito sa Radyo na TV pa. Attorney, good morning po. Magandang umaga, Sir Orly, sa inyong programa at sa ating mga kababayan po. Nung nagkausap po tayo ng Martes, pinag-usapan na ho natin yung magiging takbo, yung ating expectation dahil Lunes ay hindi naging maganda ang pagbukas ng world market. Tama ho ba yung observation ko? Mukhang hindi ho gumanda ho talaga hanggang sa pagtatapos ng ika-4 na araw ng trading ang kalakalan, lalo na sa produktong petrolyo, Attorney Rino. Sir Orly, may inaasahan no tayong increase next week, no? Sa 4 na araw na trading, ang gasolina, ang estimate natin, baka umabot ng 3 to 4 pesos. 3 to 4 pesos. Ang diesel po? Diesel would be 10 to 11 pesos. Wow! Kerosene would be 11 to 12 pesos. Balik na naman doon sa dating presyo na talagang namang problema ating mga kababayan. Hindi ko talaga nakabawi, Director? Ang diesel? Mataas na ho ito, Sir Orly, para magkaroon pa ng sabihin natin mababaliktad. Hindi na ho. Ano na ho talaga to? Mataas na to para asahan talaga natin na may increase next week. Well, obviously, sa tension pa rin ito sa Middle East. Pero wala sa inyong pagtansya, tulad nung nangyari nung nakaraan, bago ho yung sinasabing parang peace agreement, bagamat bumaba, ito tataasan naman. Asahan ho ba na ganun uli mangyayari dito, Attorney? Well, ito na nga ang sinasabi ko na nung nagka-MOU, mga 10 piso ang binagsak. Sabi ko parang scientifically lang kung titingnan natin ang naging settlement at that time, bumaba ng 10 peso. Ngayon, nawala yung MOU, parang yun din ang bumalik, no? Na bumalik ulit tayo, in short, doon sa level before the MOU. Alright. May posibilidad pa ba na, tulad na aking tanong kanina, asahan natin na sa darating ng mga linggo, posibleng ganito maging sitwasyon? Tama ba, Attorney Rina? Well, hindi na natin inaasahan na tuloy-tuloy yung increase kasi nga nag-settle na nga iyon at that time ng 80 to 90 peso per liter. Alright. Before the MOU. So ngayon parang bumabalik lang tayo doon nung mawala ang MOU, which is the case nung wala pang permahan ng MOU. At hindi naman ito babalik doon sa dating halos nasa 110 piso ang kada litro ng diesel. Opo, yun ang inaasahan niya natin dahil yun nga ang binabalikan lang ito dahil ang epekto nito nung nawala ang ceasefire ay yung dati na wala silang MOU. Ganong level pa rin. Tama bang isipin, Attorney Rino? Kasi marami tayong natatanggap na reaksyon, gumawa ng paraan, baka makakuha sa ibang mga bansa ng murang-murang petroleum products o ng diesel at ng gasoline. Maganda rin naman po yun, pero mas marami ang naniniwala na talagang ngayon pa lamang ay pinaplano na natin yung paggamit ng ilang mga alternative source of energy para magpatakbo ng mga kinakailangan patakbuhin sa halip ng mga petroleum products, Attorney Rino? Well, hindi ho mahirap isipin ang alternatibo, no, sa public transport. Sa power kasi halos 3% na lang ang gumagamit ng petrolyo, ang diesel fired generators natin. So hindi na gaanong naapektuhan sa oil price volatility ang power sector. Doon na lang sa gas, no. Pero dahil oil naman ang pinag-uusapan, maliit na lang ho. So dito talaga sa public transport kasi around 70% ng ating utilization ng fuel ay sa public transport. Not necessarily public but yung transport sector, no. Including the private motorist. So ang solusyon diyan, Sir Orly, ang pinakamabilis ay yung nangyayaring transition na ngayon sa electric vehicle at saka yung palagi nating naririnig na mga programa na ma-develop na yung rail system, no, mass transport para ho
mabawas-bawasan yung mga private vehicle at use of numerous public vehicle at mapunta tayo doon sa either electric or yung mass transport. So rail system, itong mga malalaking bus. So yun ang ginagawa sa ibang bansa at dapat ho yun ho ang direksyon natin para makaiwas ho tayo dito sa epekto ng fuel price volatility. Mukhang doon talaga papunta o yun talaga direksyon nakikita ng karamihan, Attorney Rino, yung paglilipat at pagpunta dyan sa paggamit ng mga alternative engine, hindi yung engine o fuel-injected engine, kundi mga electric vehicle. Hindi nga lang masyado pang handa o prepare hanggang sa mga panahon ito ang ating bansa. Pero at least papunta na ho tayo dun unti-unti at siguro isa raw sa pwedeng mapag-usapan dito, matalakay dyan, ay yung kung paano po babawasan ng buwis na pagpasok ng mga electric vehicle para mabenta ho ito ng mura, Attorney Rino. I think, Sir Orly, no, may mga benefits na ho talaga dyan yung batas sa electric vehicle. Ang atin lang ho talaga yung additional investment doon sa mga charging stations. Yun po. Kasi pag yun ay magkaroon na ng maramihang charging stations on the road network natin, marami na ho talaga ang hindi mag-aalangan na mag-electric vehicle. But please note na mayroong hybrid. Hindi pa naman totally mawawala yung fuel component, pero malaki na hong kabawasan doon lalo na sa city driving kasi may certain number of kilometers na nagagamit na yung electric part of the power ng vehicle. Until maubos yun, doon lang magti-trigger yung paggamit sa fuel. So malaking bagay na rin yung hybrid, though hindi maiwasan na gumagamit ka pa rin ng fuel. But eventually, kung marami talagang charging station, kampante na po tayo na fully electric vehicle ang gagamitin dahil kahit saan pwede ka mag-charge, hindi ka hindi maaalanganin yung lakad. Alright, mukhang yun naman talaga nakikita natin na solusyon po dito. Yung nga lamang, marami pa tayo dapat na gawing adjustment. But at least, meron tayong mga unti-unti na tayong na-endorse o nabubuksan sa gantong mga alternative o itong ganitong pwedeng magamit natin sa halip na gumamit ng mga produktong kinakailangan ng petroleum products. Pero tulad na binamag nyo, Attorney Rino, kung malalaman mo marami ng mga charging station, pwede nyo i-charge kung yan ay powered by electric engine yung sasakyan, hindi ka mangingiming gumamit nga naman ito. Ngayon kasi parang iniisip mo, paano kung pupunta ako ng probinsya? Maubusan ako ng gasolina, maubusan ng baterya. Alam na bang itulak ko to? Yung kagad ang naiisip nila, Attorney Rino. Pero malaking man yan. Malaking ano yan, dapat natin pagplanuhan, Attorney Rino. Opo, yun lang ho. And I think yung programa naman dyan ay tuloy-tuloy. Alam din ho yan ng mga brand seller na para lalong lumaki yung sektor ng electric ay kailangan ho ma-develop yan. At alam ko naman ay hindi lang yan ay iniisip yung pagbenta ng mga electric vehicle. Kasama na rin ho talaga yan siguro sa mga programa ng mga brand owners na mag-develop ng charging stations. Okay, di naman kasi natin maiisip na pag wala na si Trump tapos na ang kanyang termino bilang presidente ng Amerika, mag-normalize na ang presyo ng mga produktong petrolyo. Pero hindi rin tayo nakakatiyak kasi din no? Attorney Rino? Hindi ko kasiguraduhan dyan. Ang importante lang ho talaga, ang bargaining chip kasi ng Iran is gamitin yung kanilang baraha, no? Parang baraha nila dito sa Strait of Hormuz. Pag nawala na ho yung threat sa kanila, parang wala na hong need for them na
na maging kontrabida no sa buong mundo. So ngayon parang justifiable yung ginagawa nila in a way kasi may threat sa kanilang soberanya no, yung sovereignty ng bansa at yung survival nung kanilang mga nung regime. So ginagamit nila all means including the Strait of Hormuz threat of closure at hindi na nga closure na nga talaga. But pag nawala siguro 'yan hindi naman ho magiging rason 'yan, hindi na magiging justifiable to the whole world na tuloy nilang gagamitin 'yan. Parang ang sama ng dating para sa kanila. Attorney Rino, maraming salamat sa mga impormasyon pong ito sa ulitin po. Thank you po, sir. Opo, magandang umaga ulit, Sir Orly. Ang Direktor ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, si Attorney Rino Abad, ang inyong napakinggan mga kapuso.